Pabora. Ano yun? Maluwag yung ano yung shop. Shop. Sa may sunyal? Oo, sa ganyan. Piring siguro. Pero kung ano ka, matakbo ka. Maingay lang. Sige, mamaya. Check na rin. B1 din to. Makitibay naman wala ang B1. Siguro, napapanaw na siguro pagka ano. Oo, napadalan. Patagal. 2017. Ayun. Ngayon pala ako bubuksan yan. Oo. May muka na yung sa puli. Sige, may pag ano. Gagawa kaya ano. Oo, ako yan. Yan, ito mga sila. Dito na sa atin to. Galing pa ng Laguna to. Dahil ayaw mag-start. Nakat daw ng daga. Tapos ayaw na mag-start. Hanggang sa isang blink. Tapos dalawang mabilis. Tinutukoy ng injector. Kaso ganun pa rin. Dinagtong na. Ayaw pa rin. Kaya may pasok natin. Dahil marami tayong pila muna. Paghintayin muna natin si sir. Eto, naipasok na natin yung kanyang motor. Medyo nagantay siya ng ilang oras kasi gawa ng madami tayong nakapila. Dali daw to, wala to. Nung naglaw yung sa may dito, yung nagkaroon ng panel. Kaso nga lang, meron siyang check engine. Yan, isang mabagal tapos dalawang mabilis. Tinutukoy niya yung kanyang injector. Ayan, try natin i-diagnose. Tapos, ayun o, maraming fuse pa rito Ayan o. Try na pala siyang pagtestingan. Buksan natin to. Ayan, buksan natin yung kanyang ano. Diyan muna tayo magsisimula para makita natin kung ano yung tinutukoy niya na error. Salangan natin ano. Mukhang napasukan yata ng ano to ng lahar. Iba-iba na yung mga fuse. Ano yan? 10 ampere pa rin yan? 20 na lahat? 25 or 15 na lahat. Wag, dapat ano lang. 25, apat na 15. Dapat 25 lang ka. Ang imang... dapat isa lang yung main. Dapat ano, 10 lang dapat. Isa lang dapat yung 25 dito. Ngayon, naging dalawa yung 25. Eh, siguro yan yung ginamit mo ng pinatesting. Kung testing, pwede yan. MCU pa naman yung sa 25. Salangan natin ang diagnostic tools para makita natin yung tinutukoy na error dito sa panel. Tapos ayan o. Yan ang kuhan. Ito yung blink nya. Isang mabagal, dalawang mabilis. Injector yung tinutukoy niyan. CKP. Injector. Ito yung ano. Irisin mo muna. Irisin mo muna. Sige, irisin muna natin. Tapos saka natin balikan uli. Tapos i-off mo. Yan, off natin. Saka buksan natin. Ayun, doon pa rin. Ibig sabihin, meron pa rin problema. Ano mo rin, i-check ko pa rin kung same pa rin yung tinutukoy niya. Injector pa rin. Nagpalit na ba yung injector dito? Hindi pa? Hindi pa. Sige, try muna tayo injector muna. Sige. Try muna natin magpalit ng injector or maghihiram tayo. 125 to 150? 125. 125. Ayan, meron tayo. Sige, sala natin ang injector muna. Kasi kapag once na yun yung blink na lumalabas sa panel ninyo, pati yung pump hindi rin gagana. Yan, magkasama yung pump na yun saka injector, magkasama yung dalawa na yan. Yan, tapos itatry nyo rin i-check to mga sir, yung fuse ninyo. Isa rin din kasi ito sa ano, sa
error code. Ayun, pumuputok yung ano. Pumutok na naman to. Yan, isa rin to. Kaya lumalabas yung injector. Minsan kahit goods yung mga fuse, yan, minsan kahit goods yung fuse, kaso pagka yung pasukan ng fuse ay may problema o lumubog, isa rin yan, mag-check engine pa rin. Ngayon, pagka na-check nyo lahat yan at goods pa rin, ayun na, si ECU na may kasalanan dun. Kaya ngayon, titesting natin. Kasi pumutok yung isang ano, itong ginamit nila. Yan, i-spray mo natin ng ano, ng contact cleaner. Yan, i-spray natin ng contact cleaner kasi goods naman yung gamitin yung contact cleaner pagdating sa mga electronics. Yan, balik muna natin. Palitan na natin ng 10 ampere yan mamaya. O kahit sila na magpalit yan. Okay, isa. Tingnan natin kung puputok yung parte dito. Ayan, testing muna tayo. On natin. Nawala. Wala na yun. Nagalaw na yung magana. Ito. Wala. Check mo muna to. Spare mo muna to. Sobrang katagalan to. Kasi version 1 kasi ito eh. So makikita naman din sa ano niya. May mga alikabok na. Dahilan po yan ng corrosion yan. Yeah, tapos kuha kayo ng long nose nyo. Compress nyo yung, ano, yung terminal para mag-fitted. Kasi sa sobrang katagalan na rin kasi yan mga sir. Lumuluwag. Or pag tinatanggal mo lumuluwag yan. Yan. Ganyan muna yung ginagawa natin kasi tinutroubleshoot po natin dahil hindi natin alam kung ano pa yung ibang problema. Kaya doon muna tayo sa pinaka-basic na diagnose naman natin, na-check natin na injector yung kanyang tinutukoy. Kaya doon tayo magpo-focus muna. Hahanapin muna natin. Ayan. Tapos nagpa-panel uli. Dahil yun ang naging problema niya kanina. Pag ginagalaw mo kanina, tinanggal ko itong mga fuse. Nawala yung panel. Yan, kaso andyan pa rin yung error at hindi pa rin tumunog yung pump, kaya dito muna tayo mag-try ulit. Yan, tanggalan natin yung kanyang battery harness. Sa ilalim meron mga ganito, medyo hindi na siya safe gamitin pag ganito. Nawala na kasi yung ano, yung pinaka housing nito, parang protective. Kumbaga electrical tape na lang yung ano dito nakabalot. Tapos corrosion na. I-check mo muna. Tapos tingin ka doon kung mayroon tayong isang ganyan. Nakuha na kasi ni Abit na isang ganyan. Taki mo nga. Nabalatan. Nabalatan siya. Maaaring dumikit ito sa ground. Yan, napaka-importante dapat yan. Binabalutan pa ng ano. Bukod sa electrical tape, dapat meron pang ano yan. May parang kahit ng hose lang. Check mo lang hanggang doon sa ilalim. So muna yung check natin mga sira. After natin dyan, at goods yan. Kung mga check natin goods yan. Ayun na. Doon tayo sa ECU. Ayan. Natislight natin to. Goods naman. Kasi ang pinuntirya nating tinislight, yung makikita nyo sana sa yan. Yung cover na yan. Hanapin nyo dyan yung ano, yung injection or ECU. Ayan. Injector ECU. Ang kulay naman nun yung black na may guhit na puti. Sa ibabaw kasi, sa ilalim meron siyang continuity or umiilaw siya pag tinislight mo sa ibabaw. Pag tinislight mo sa ibabaw, wala. Kaya ang gagawin natin, babypass natin, tutusukin natin papunta doon sa ibabaw para ma-jump natin doon sa ano, pinaglalagyan ng ano, ng fuse. Ayan, test tayo. Check natin. Binaypass natin yung kanya yung sa battery. Wala yung ano, walang ilaw. Mga fuse, mga malaking fuse. Kalit mo na yung malaking fuse.
Sige. Kiss tayo ulit. Wala. Galay mo yung relay. Okay, wala check engine. Kaso side stand. Sige, yan mo. Luma. Okay lang. May gas mo. Kasi nakatanggal kasi mga sel. Ito. Sige, itundo mo. Yan, nagbabato na siya ng gas. At patay mo. Okay. Yan, tumutunog na yung pump niya kaso parang may sakit. Dahilan ba parang humihina yung Yan, okay na, goods na troubleshoot natin. Yan, ibig sabihin goods yung kanyang ECU. Ang problema lang natin ay itong battery harness natin. Yan, battery harness ang problema natin. Dahil ito, yung mga ganito. Tapos may palatandaan na siguradong nagkaroon na ng short circuit dito sa parting battery harness niya. Kaya nagpo-poor connection. Tapos dapat ito mapalitan. Itong relay na maliit. Yung relay na maliit na yan, dito yan sa may relay ng panel yan. Yung malaki naman, yun yung tinatawag na power relay or main relay. Ito yung nagsusupply ng charging papuntang battery. Tapos ito rin yung gamit nung sa pag pinapaandar mo yung motor. Kaya pag instruct mo siya, pumipitik-pitik. Ibig sabihin na under to. Padyakan mo nga sir, pasuloy ako. Ay, balik ko muna yung balik ko pala yung saglit lang, balik ko natin yung injector. Testing natin pa rin. Bidrak natin yung injector kasi tinanggal natin dahil nga nag-test tayo. Ganoon kasi yung ginagawa natin, nagtitest muna tayo bago tayo magpapabili ng ito, maandar na siya. Yan, dobat lang yung battery kaya hindi niya mapa-start sa post-start. Ito yan sa post-start. Ayan maandar na siya. Isa pa. Yan, goods na. Kumbaga nagkaroon lang tayo ng problema dito sa battery harness. Ayan, tinanggal mo natin, hindi mo natin binalutan para kahit pa paano may pakita ko na sa inyo. Ayan, nag-bypass tayo. Hanapin nyo lang dito sa itong cover na to. Kapag naging ganito rin yung problema ng motor ninyo, ayan, makikita nyo dyan, yung pinaka sa kanan, yung 10 ampere ignition saka injection pump, yan yung pupuntirian niya. Hahanapin nyo, isa rin yan sa nagbiblink ng isang mabilis, isang mabagal saka dalawang mabilis. Isa rin po yan sa naging problema or yun ang yung tinutukoy ng nung injection. Kaya kung hindi sa ECU, ito muna puntirian nyo to or sa injector. Yan yung mga dapat yung gawin dyan. Tapos ito, mas maganda kung mapalitan to kasi marami lang tapos may mga sunog-sunog na ganito. Yan, ibig sabihin safe yung ECU, nakaligtas to para problema to. Kaya napaka-importante dapat tinotroubleshoot muna bago tayo bumili ng pisa. Mamaya pabili kayo ng pisa, hindi rin magamit, sayang din kasi magamit nyo din kasi matagal nga lang, hindi tulog yung pera. Ito na mga sarabali, nagpabili na rin tayo ng kasi delikado, uuwiin to ng malayo, Laguna. Tapos yun pa rin gagamitin natin. Medyo nagbabadya na kasi yan. Baka mamaya tumatakbo tapos namatay yung makina. Kaya may posibilidad na mayroon pang mangyaring iba. Kaya mas maganda, bago na lang, for safety. Dahil sa katagalan na rin ng motor, alam niyo naman, ito yung unang-unang labas, version 1. Mayroon siyang idling stop na 125. Kaya unang-unang labas yan. Hindi na rin talo. Saka relay. At ito may kasama na rin mga fuse to. Yan, may kasama ng fuse yan. Standard pa rin yung fuse niyan, 10 amperes. Tapos isa lang 25 amperes dyan.
Ayan, install natin yung bago nating fuse box. Tapos nilagyan na rin natin ng hose para safe yung ECU kasi isa rin yan sa mga sa dahilan kung bakit nasisira yung ECU. Pati dito. Ayan, nilagyan na rin natin yan. Lahat yan. Tapos, ayan, dinig mo kagad na yung tunog ng yung pump niya. Kaso tuloy-tuloy yung pump. Ayan. Ayan, dinig nyo. Hindi na mamatay. Ayan, isa rin yan sa, sa ECU ang problema. Pero goods pa yan gamitin. Kahit na hindi kayo magpalit ng ECU, kahit laging dire-diretso yung tunog yan, hindi yan masisira. Walang pinagkaiba yan sa kapag umandar yung motor na tuloy-tuloy na umandar. Ganoon din yan, tuloy-tuloy din yan. Kung gusto mo talagang pagpahingayin yan, patay mo na yung susi. Pagpahinga, pero gusto mong gamitin yan. Hindi yan delikado at walang masusunog dyan. Yan, goods na goods na. Tapos i-reset mo na lang para mawala na yung Tapos ipabalik na natin yung clearings nyo. Kasi tapos na tayo mag-wiring. Kaya every 2 years, pacheck nyo na yung mga wire ninyo. Pasilip nyo na. Para hindi na kayo umabot dun sa sa tipong nagmamaniho kayo tapos mamatayan kayo. At biglang may malaking sakyan sa likod nyo. Huminto. Delikado yan. Ba, kulong? Oo. Kaya nakatak. Pacheck mo na rin yung kuntil mo at nawawala na yung balat ng kuntil mo. Baka masira ECU mo. Ayan, ito naibalik na natin yung kanyang clearings at nire-reset natin uli dahil kanina tinisting kasi natin ng nag-check engine pa rin yung hindi pa tayo nagpapalit ng battery harness. Ayan, mawawalay natin yan. Sige, i-reset mo muna kasi pansin nyo naman din dito sa panel nya hindi na rin siya nagpa-function. Kaya ibig sabihin, goods na yan. At ayun na problema natin. Laging tumutunog yung fuel pump. Ayan, trouble code na. Tapos patayin natin. Patayin ko ulit. Ayan. Ganyan yung ginawa natin kanina. Sige. Ayan. Wala na yung function. Yung driver na lang nakasimangot. Lagi nakamangot. Ibibidyo kita pag naangkas mo yung kambing dito. Lagyan mo na din ng helmet baka mabagok. Okay, manda na. Tapos checkin tayo ng yung tinitin ng kanyang ayan, sakto. Ganda-ganda ng kanyang minor engine speed. Pati yung TPS nya goods na goods pa, 47. ET sensor, temperature 35, goods na goods. Ayan, okay na. Okay na siya. Babalikan natin dahil okay na. Ganoon lang gawin yung mga sarap pagka nag-blink yung check engine natin ng isang matagal at dalawang mabilis. Ibig sabihin, ang tinutukoy niyan, injector, nagkaroon siya ng fault code dahil dito, kasi kung titignan yung wire nito, black saka white, connection yan doon. Yan. Kumbaga, nawala yung connection nito. Kasi pag tinanggal niyo yung socket na to, ito, hindi rin gagana. Ayan, okay na ito mga kasama. Makakawin na rin sa Laguna. At ayan, goods na. Inayos din natin yung kanyang push start kasi kapag kuwan daw, hindi mo pinipilit to, napapandar mo siya. At ginawa natin ng paraan, nilagyan natin ng sinkable tube dito sa may Dali mo pa to? trigger ng kanyang preno dun sa may switch. Ayan, okay na. Tumawag ka pag nasa sira. I-chat mo na ngayon para I-chat mo na ako. Ayan, nakakawin na rin sila. Uwi pa ng Laguna. Okay, next. Okay, ingat sila. I-PM mo lang ako dun sa nakita yung magbarkada.